Kita nyo naman na maliit ang baryo namin, di ba? At magkakakilala ang halos lahat. Pero di naman lahat aswang. Ang totoo niyan, kami lang ang ganito rito. Para itago kung sino kami, kung anong pamilya namin at na maprotektahan ng isa't isa, kailangan na di taga rito mga biktima namin. Parang ganito, isipin nyo na lang na kahit ganito kami, may prinsipyo naman kami. Pagkakilala taga baryo, hindi namin pwedeng taluhin. Sabi nga ng isang sikat na movie line, keep your friends close, but your enemies closer. Pero paano kung yung itinuturing mong malapit na kaibigan pala ang nagkukubling kaaway? At ganyan nga po mismo ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon po, para sa tampok nating kwento. Makikilala mo lang daw ang totoong ugali at kulay ng tao pagkasama mo na sila sa iisang bubong. Lampas 1 taon na po namin kasama ng kaibigan kong si Kara ang isa pa naming kaibigan noon na si Neri. Kaya ang akala po namin, kilalang kilala na namin siya. Bukod sa mali kami ng akala na kilala na namin siya, hindi rin pala talaga kaibigan ang naging turing sa amin ni Neri, kundi parang biik na pagkatapos ng ilang buwan, kakatayin at kakainin. Miss Anne, ako po si Jackie, isang dalaga na pinatanda na ng panahon, at ang kwento ko po ngayong araw ay may kinalaman kung ba't tuluyan na akong naging mailap sa kahit na sino. Umiiyak! May umiiyak! Jackie, huwag ka namang manakot. Hindi kita tinatakot! May umiiyak nga! Meron talaga! Parang si Kara. Si Kara yata. Si Kara nga. Isang beses kong kinatok ang saradong pinto ng kwarto ni Kara. Hinintay namin siyang sumagot pero wala kaming narinig na kahit ano. Kaya pinihit na ni Neri ang seradura at dire-diretsyong pumasok. Neri! Kahit kailan ka talaga! Bakit? Anong ginawa ko? Hindi mo dapat basta-bastang binuksan. Hinintay mo sana na papasukin niya tayo. Naririnig mo ba ang lakas ng hagulhol niya? Sa lakas ng awa niya, kahit kalampagin natin tong pinto, sure akong di niya tayo maririnig. Kara, ano ba yun? Ang baho ng kamay mo, pinangahawak mo sa bibig ko. Hoy, sobra ka. Hindi naman eh. Tumabi ka na muna. Ako na muna. Ay bakit? Bakit ikaw lang? Ikaw lang bang best friend? Ako ba hindi? So ano ako rito? Third wheel. Saling pusa. Hindi. Pero may pagkataklesa ka eh. Imbis na mag-open siya, baka palayasin niya lang tayo pag naalibadbaran siya sa bibig at tanong mo. Kaya ako na muna, ha? Tsaka na muna. Sisignal na lang ako pag pwede ka na rin. Nakakaisang hakbang na ako papasok sa kwarto ni Kara nang hawakan ni Neri ang kamay ko. Agad akong kumawala, sabay senyas na wag siyang susunod. Kara? Ano yun? Ano nangyari? May problema ka ba? Malamang meron. Umiiyak ka nga ng ganyan eh. Ano ba yun? Anong problema mo? Baka makatulong ako. Tayo. Baka makatulong tayo. Baka makatulong kami ni Neri. Raw. Ano daw? Tutulong talaga ako, no? Basta kaya ko, tutulong ako. Ano ba kasi yun ha? Sabihin mo na. I-share mo na nang mahanapan natin ang solusyon. Neri! Doon ka na muna sa isang sulok. Buntis ako. Yun lang naman pala eh. Ha? Teka, ano? Buntis ka? Tama ba narinig ko? Narinig mo rin? Buntis daw siya. Girl, sobrang aga naman ng April Fool's prank mo. December pa lang. Natahimik si Neri nang biglang tumayo si Kara sa kama.
Lumakad siya sa desk niya sabay kuha ng kung ano sa drawer na may puwersa niyang nilapag sa ibabaw ng kutsyon. 2 red lines. Positive. Positive. Very positive. Alam ko, nakikita ko. Hindi ako bulag at mas lalong hindi ako colorblind. Hindi to pwedeng malaman ng mga magulang ko, Jackie, Neri. Papatayin nila ako pag nagkataon. Talagang papatayin nila ako. Pero Neri, ano? Anong? Bakit ako? Ikaw yung nursing student, diba? First year nursing student, Jackie. First year nursing student na nasa first sem pa lang. Anong magagawa ko? Wala akong magagawa sa sitwasyon niya. Neri! Bakit? Totoo naman eh. Teka lang. Hindi niyo naman ine-expect na tutulong akong resolbahin niya sa makasalanang paraan, ano? Ngayon pa lang, sinasabi ko na ha, ayaw ko. Sagradong Katoliko ang pamilya ko, BFFs. Walang kapatawaran ng kasalanang to. Jackie, ano ba? Pasmadong kamay mo, tas hinahawak mo ng hinahawak sa bibig ko. Nalalasaan kong pawis mo. Shh! Daldal mo kasi. Tama ako. Hindi ka makakatulong. Sasala ka na nga muna. Kahit ayaw niya, pilit ko siyang tinulak palabas ng kwarto ni Kara. Inupo ko siya sa sofa, saka ko tumakbo pabalik kay Kara na balisang-balisang naghihintay sa akin. Oo nga't ayoko nito, pero hindi naman ako ganun kasama, no? May kaluluwa at konsensya ako, Jackie. Hindi ko kayang patayin ng baby sa sinapupunan ko. Kara, breathe in, breathe out. In and out. In and out. Ano? Okay ka na? Hanggat hindi nasusolusyonan ang problemang to, hindi ako magiging okay. Kahit na minuminuto mo pa akong utusang mag-breathing exercise. Mauupo muna ako. Ikaw din, maupo ka muna. Jackie, tulungan mo ko. Hindi to matatanggap ng family ko. Kundi ako mapapatay ni Papa, sigurado sa kangkungan naman ang ending ko. Pero, sure ka na ba? Nabuntis ka? Oo. Nakita mo yung pregnancy test, diba? Positive. Oo nga, pero sa pagkakaalam ko, minsan daw hindi ganun ka-accurate ang PT. May mga pagkakataon na false positive daw. Tingin mo false positive? Sana. Pagkakita ko sa cup niya sa table, kinuha ko yon at pinasuot sa kanya. Dinampot ko rin ang wallet ni Kara. Gigiya na sana siya palabas ng kwarto nang bigla siyang lumambitin sa braso ko. Anong ginagawa mo? Saan mo ako dadalhin? Saan tayo pupunta? 8:00 lang naman. Baka may mahanap pa tayong bukas na butika sa labas. Para saan? Bibili tayo ng PT. Mga 3 o 4 pang PT. Paano pag positive din? Kung positive talaga. Kana natin isipin kung anong sunod na gagawin sakaling buntis ka nga talaga. Ang importante ngayon, makonfirm muna natin. Nangako si Neri na ititikom niya lang ang bibig niya, kaya sinama namin siya sa pagbili ng PT. Pwede naman daw mag-PT kahit na anong oras, pero mas accurate daw ang resulta kung sa umaga gagawin. Kahit kating-kati na kaming pagpitihin si Kara, minarapat namin na ipagpabukas na lamang yon. Kinabukasan, titilaok pa lang sana ang mga manok, hudyat ng bagong araw, nakakatok na. Sa kwarto namin si Kara. Yung best friend mo. Labasin mo na nga muna yung best friend mo. Sabihin mo mamayang 7 na. Wala naman sa instruction na dapat 4:00 na madaling araw natin to gagawin, di ba? Pupungas-pungas akong bumangon. Nang akala ni Neri na hahayaan ko pa siyang matulog, hinila ko ang gamit niyang kumot dahilan para unti-unting mawala ang antok niya. Good morning. Pasensya na sa abala. Alam mong nakakaabala ka? Good. Jackie, aray! Bakit ka ba nangungurot? Huwag mo siyang pansinin. Di pa kasi yan nakakapagkape, kaya ganyan ang tabas ng dila. Pasensya na talaga. Hindi na kasi ako nakatulog ng maayos. Kaya pati kami ayaw mong patulugin. Aray ko! Jackie, napaka-violente mo sa akin. Ipapabantay kita riyan eh. Doon ka na nga. Bumalik ka na sa higaan. Matulog ka na lang at wag ka nang bumangon. Hinila ko si Kara papunta sa kwarto niya. Ilang segundo pagpasok na malaya naming nakabuntot na rin si Neri sa amin. Oh, akala ko ba antok na antok ka pa? Oo, pero... Kara, sorry na.
Nagbibiro lang naman ako eh. Kahit medyo nakakabala ka talaga, wala sa akin yun. BFF tayong tatlo, di ba? Ayun, nandito ka kasi nakonsensya ka na sa mga hirit mo kanina, no? Bakit? Bawal? Hindi ko naman kasalanan na pinanganak akong taklesang soft-hearted, di ba? Gusto mong bumawi kay Kara? Tsaka sa akin? Ba't pati sa'yo kailangan kong bumawi? Eh, di ba si Kara lang yung may karapatang magtampo sa akin? Pero one at heart kami ni Jackie. Kailangan okay ka na sa kanya para umukay ka na rin sa akin. Oo na! Ano bang kailangan kong gawin para makabawi ako sa inyo, mga kamahalan? Humawak ako sa tiyan kong konti na lang kakalam na. Sunod-sunod na tumango si Neri. Dahan-dahan siyang umatras sa katuluyang dumiretso sa kusina. Pagharap ko kay Kara, naglahad ako ng kamay. Gusto mong makipag-appear? O gusto mong magnanay-tatay tayo? Yung PT. Akin na yung PT. Babasahin ko yung instruction para ma-check na natin kung magiging nanay ka na ba talaga. Ay, teka. Ito na. Pagkaraan ng halos 10 minuto, bumukas ang pinto ng CR. Sumilip ang kabadong mukha ni Kara bago niya yun tuluyang binuksan. Ano? Positive ba talaga? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Oo, hindi. Hindi ko pa kasi tinitingnan. Hindi ko kaya eh. Parang sasabog sa kabang dibdib ko. Pwede bang ikaw na? Ikaw nang tumingin. Nakataob lahat ng PT sa lababo. Nanginginig ang kamay sa kamang dinampot ko yung isa. Nang makita ko na isa lang ang linya nun, napairit ako sa tuwa. Negative! Negative to, Kara! Negative to! Talaga? Patingin nga. Sa tuwa niya, dumampot pa siya ng isa pang PT. Parang bulang natunaw ang ngiti sa labi niya pagkakita niya sa resulta nun. Sunod-sunod niyang tiningnan ng iba pang PT. Nang di na bumalik ang kurba sa labi niya, alam ko na agad na puro positive yon. Excuse me, pwede ba ako magsalita? Magsabi ng suggestion o mas mabuting izip ko na lang kaya yung bibig ko? Kung di magandang sasabihin mo, sara mo na lang muna, ha? Ano? Hindi ba maganda? Eh, hindi ko sure kung counted bang di maganda ang concern kong to eh. Okay lang, ne. Ano ba yon? Siya ang nagsabi ha, okay lang daw. Sure ka ba? I mean, ayoko naman na ako maging dahilan ng pagbe-breakdown mo. Alam mo, wag na nga. Sarilinin mo na lang muna ang concern mo. Anong plano mo riyan? Si baby, anong plano mo sa baby? Tumingin sa akin si Neri bago siya tumingin kay Kara na natigil sa pagnguya niya ng pandesal. Binaba niya yun sa plato saka siya bumuntong hininga. Itutuloy ko. Buti naman! Salamat sa Diyos! Akala ko kasi, sakaling plano mong last minute i-cancel ang baby na yan, alam kong selfish ang tunog pero mapipilitan akong huwag kang kaibiganin. Kaya kong pikitan ng ibang kasalanan pero hindi ang pagpatay. Kahit na pinipilit ng iba na blood clot pa lang naman daw ang nasa tiyan at hindi pa living at breathing thing, eh para sa akin, buhay na yan. Alam mo, kasalanang pumatay ng may buhay. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin sa abot ng makakaya namin. Diba, Jackie? Oo naman. Hindi ka naman naming pababayaan eh. Yung nakabuntis sa'yo, alam niya na ba? Well, kung hindi pa, pwede ka naming samahan pag handa ka nang sabihin sa kanya. Alam niya na, sinabi ko kahapon. Anong sabi niya? Pananagutan ka daw ba niya? Kasi Kara, kung oo, syempre magagalit pa rin ang mga magulang mo sa nangyari pero mas mapapadali siguro na matanggap nila to. Tinatanggi niya eh. Ayaw niyang maniwala na sa kanya to. Pinagbibintangan niya pa ako na baka raw pinipikot ko lang siya, na baka raw sa iba to tapos pinapaako ko lang sa kanya. Pero wala naman akong iba. Siya lang talaga. Hindi naman ako ganun eh. Ay pot! Diyos ko! Ang aga-aga, gusto ko magsabi ng maraming bad words. May picture ka ba niya? Bakit? Anong gagawin mo sa picture niya? Eh di ba nakita mo na si Ivan ilang beses na? Oo, pero kailangan ko ng picture niya para mapakulam ko siya sa Quiapo.
Kung may suklay ka na naiwan ng hibla ng buhok niya, mas okay. Mas mabilis yata ang talab ng kulam pag sinombo ang buhok at picture eh. Neri, puro kakalokohan. Anong kalokohan? Seryoso ako! Kara, bigay mo lang sa akin ang hinihingi ko, tas ako nang bahala. Hoy Jackie, paglampas 500 ang bayad sa pagkulam, hatian mo ko ah. Ewan ko sa'yo. Tumikhim si Kara. Tinigil ni Neri ang mga kalokohang pinagsasasabi niya at tinuon ang buong atensyon niya sa kaibigan namin. Itutuloy ko to. Pasikreto kong itutuloy ang pagbubuntis ko at pagkatapos... Gusto mo bang tuktukan kita? Baka makatulong para mawala yung paghahang mo. Para masabi mo na yung kasunod. Neri! Pagkatapos, ipapaampon ko siya. Hindi ko pa alam kung kanino pero ihahanap ko siya ng maayos at matinong pamilyang kukup-kup sa kanya. Yung haalagaan siya, tsaka mamahalin. Nang makita ko sa mukha ni Neri na may gusto na naman siyang sabihin, hinawakan ko ang kamay niya. Bumaling siya sa akin at nakipagtalastasan gamit ang mga mata niya. Ano yun? Ha? Wala naman kami sinasabi. Hindi lang kayo nagsasalita pero alam ko may pinag-uusapan kayo. Ano yun? Si Papa. Ano si Papa mo? Pwede niyang ipaampon kay Papa yung baby. Pag baby boy siya. Kung baby boy, pwedeng-pwede siya sa amin. Neri, seryoso? Sigurado ka ba? Oo nga, ito naman. Mukha bang puro kalokohan lang ang lumalabas sa bibig ko? Never mind, wag mo nang sagutin. Kumatok si Kara sa mesa. Napatingin kami sa kanya. Dali-daling binigay ni Neri ang kamay niya kay Kara nang abutin niya yon. Pero, seryoso ka naman, diba? Talagang aampunin niyo ang anak ko? Kapag baby boy, ewan ko ba? May fixation kasi si Papa sa anak na lalaki. Gusto niya kasi may magpatuloy ng apelido namin. Hindi naman siya pwedeng manganak. Bukod sa tsik-tsik na si Mama. Ano ibig sabihin nun? Bukod sa sumalangit na si Mama, naoperahan din si Papa gawa ng prostate cancer niya. Kaya wala na talagang chance. Pero ayun nga, sakaling baby boy yan, sure na kukup-kupin niya ni Papa. Ayoko. Ayoko na siyang makita pagkatapos ko siyang ipaampon. Hindi ko kaya. Baka di ko matiis at mabawi mo? Bagaman hindi siya sumagot, alam kong yon ang ibig sabihin ng katahimikan niya. Sa ngayon, desidido siyang ipaampon ang pinagbubuntis niya kasi nalilito pa siya. Kasi pakiramdam niya titigil ang mundo niya pag may anak na siya at hindi na niya magagawa ang lahat-lahat ng gusto niya, ang pangarap niya. Pero ako, alam ko na sa oras na mailuwal niya ang bata, malaki ang chance na magbago ang isip niya. Pagkatapos naming mag-agahan, lumabas na si Neri para tumawag sa papa niya sa Iloilo. Pagkat wala pa rin si Kara sa wisyo, minarapat ko na ako na muna ang maghugas at magligpit. Kahit pa toka na niya talaga ngayong umaga. Pagkapasok ni Neri ng bahay, sabay kaming sumalubong ni Kara sa kanya. Anong sabi ni Mang Ernie? Mang Ernie ka riyan. Diba, sabi ni Papa, tito na ang itawag niyo sa kanya. Oh, ano nga sabi ni Tito Ernie? Payag siya, gusto niya. Ayos na ayos lang sa kanya na kupkupin na magiging baby ni Kara. Basta baby boy? Yun na nga yung medyo weird part. Parang biglang nagka-change of heart si Papa. Ha? Ayos lang daw sa kanya, mapa baby girl o baby boy. Kahit ano pang gender, aamponin niya yung anak ni Kara. Talaga? Oo. Sobrang lungkot ni Papa mula nung nag-aral ako rito. Wala na siyang pake kung baby boy o baby girl pa yung maaampon niya. Basta, parang gusto niya lang na may makasama na siya ulit sa amin. Mukhang natunugan na ni Papa na wala naman akong balak bumalik ng Iloilo. Dito muna ako sa Manila magtatrabaho pagka-graduate eh. Sa tuwa ni Kara, tinalon at niyakap niya si Neri. Niyakap din siya pabalik ni Neri pero agad din siya nitong pinakalma. Sabay turo sa sinapupunan niya. Huwag ka magtatalon, oy! Baka matagtag ka't mapanong baby! Nagbilin pa naman si Papa na bantayan kita at ayaw niya mapornada ang pagdating ng bagong anak niya. Ay! Bakit? Sabi ni Papa, lahat ng kakailanganin ni Kara, siya na raw ang bahala. Talaga? Oo, pampacheck up, vitamins, gatas, prutas, gulay.
maternity clothes, pati na yung perang gagamitin sa panganganak mo, si Papa na raw yun lahat. Hindi ba nakakahiya? Parang hindi naman. Di ba dapat lang naman nasagutin niya yun kasi nga sa amin mapupunta yung baby? Solve ng problema mo. Ang kailangan na lang nating gawin ngayon, siguraduhin safe ka at si baby. Gawa ng kuryosidad, napataas ako ng kamay, dahilan para mapatingin sila sa akin. Pwede pa rin ba akong magninang kay baby? Kasi di ba habang buntis siya, tayong bahala sa kanya. Mapapamahal ako sa baby at gugustuhin ko na buhat-buhatin siya, kaya baka pwede naman ako maging ninang, Neri. Oo naman. Yan lang naman palang request mo eh. Walang problema. Pagkat may magbibigay na ng lahat ng financial na tulong para masigurong magiging maayos si Kara at ang pinagbubuntis niya, akala namin ganoon na lang kadali ang lahat. Hindi namin inasahan ni Neri na kami pala ang magpapakatatay sa baby na nasa sinapupunan ni Kara, dahilan para medyo maabala kami at mahirapan. Jackie! Si Kara! Si Kara! Kumakatok si Kara! Ikaw na nga muna. Di ako pwedeng mapuyat ngayong gabi. Midterms ko bukas. Kailangan kong matulog. Jackie? Oh, see? Ikaw talagang hinahanap at kailangan yan. Jackie, Neri? Nandyan na! Sandali lang! Mabilis na lumipas ang 6 na buwan mula nang nalaman namin na nagdadalang tao si Kara. 7 buwan na siyang buntis ng mga sandaling yon. Malaking-malaki na ang tiyan niya at parang konti na lang, puputok na siya. O bakit? Nagugutom ka ba? Anong gusto mo kainin? Hindi. Hindi? Ano? May masakit ba sa'yo? Pumutok na. Ha? Pumutok ng ano? Nang makita kong basa ang suot niyang maternity dress, nagising ako ng tuluyan. Dali-dali ko siyang inalalayan habang walang tigil kong sinisigaw ang pangalan ni Neri. Agad naming sinugod si Kara sa ospital. Pagdating doon, sabi ng doktor ay kailangan na raw i-deliver ang baby. Gawa ng midterm ni Neri, ako lang ang naiwan sa ospital pagsapit ng oras ng pagpasok niya. Lampas 18 hours na nag-labor si Kara. Pakiramdam ko, yun na yata ang pinakamahabang araw sa buhay niya at sa buhay ko na rin. Jackie! Nandito na ako. Sorry ngayon lang. Dumiretso kasi ako ng bahay pagkatapos ng exam ko eh. Dala ko na lahat ng pinapadala mo. Nagluto rin ako ng tinola na maraming malunggay para kay Kara. Kamusta na pala siya? Sinipat namin ang kaibigan naming nakaratay sa hospital bed. Kanina pa ba siya tulog? Kakatulog lang. Nakatulog siya pagkatapos niyang umiyak ng umiyak. Iyak siya ng iyak? Bakit? Wait, wag mong sabihin na ayaw niyang ipaampon si baby. Huy ha, not to be insensitive kasi alam ko naman na postpartum siya at sabog-sabog ang emotion niya. Pero kasi, malaki rin ang perang naibigay ni Papa sa buong pregnancy niya. At excited na rin si Papa, baka malintikan ako pag biglang nagbagong isip niya. Hindi yun. Hindi nagbagong isip niya. Bibigay niya pa rin sa inyo si baby gaya ng napagkasunduan niyo. Buti naman. Medyo kinabahan ako Akala ko kasi. Pero teka, bakit siya iyak ng iyak? Sinisisi niya ang sarili niya kung ba't premature niyang pinanganak si baby. Hindi naman daw kailangan i-incubator pero binabantayan ng sobra. Baka magkaroon ng komplikasyon. For now, safe si baby. Pero may chance na baka bukas makalawa, may mahanap silang mali. Kaya niya sinisisi ang sarili niya? Oo. Pero hindi naman dapat, di ba? Nakita naman natin kung paano niya alagaan ang sarili at pinagbubuntis niya Binabasahan pa nga niya ng bedtime stories at kinakantahan ng tiyan niya Actually, kaya medyo kinabahan ako kanina kasi na-witness ko rin naman kung paanong unti-unti siyang napamahal sa pinagbubuntis niya. Akala ko talaga hindi na niya malet ko. Ang tatag ni Kara. Kung nakita mo lang yung mata niya, yung mukha niya nung nakita niya yung baby niya kanina, halatang mahal na niya yung bata. Siyempre, mahal na mahal niya yun. Anak niya yun Ay teka, nakita mo na ba yung baby? Malamang, di ba nga ako yung kasama sa delivery room? Oo nga pala. Ano, parang ako ba? Cute? Mukha bang papas ang kapatid ko?
Hindi pa eh. Hindi? Hindi cute? Paano hindi maganda si Kara? Tapos si Ivan, nasalo ang lahat ng katarantaduhan sa mundong ibabaw. Pero pogi Cute naman. yung baby, sure ako. Pero kanina, since kalalabas pa lang sa sinapupunan ni Kara, parang kulukulubot yung balat. Parang nababad, ganun. Pero sabi ng nurse, ganun talagang itsura ng mga baby pag bagong iri. Pero paglipas ng ilang oras, parang mas nag-expand yung balat nila, tas mas gumaganda na sa paningin. Bago ko matapos ang sinasabi ko, nahila na niya ako palabas ng hospital room. Pagtapat namin sa glass wall kung saan namin pwedeng matanaw ang mga baby sa loob, binitiwan niya na ako. Ngiting-ngiti niyang tiningnan ang bawat baby, sabay baling sa akin nung mahanap niya na ang anak ni Kara, yung baby na magiging kapatid niya. Ay, teka. Anong gender? Girl o boy? Ano sa tingin mo? Ay, nakakaloka kayo. Hanggang ngayon ba paghuhulain niyo ako? Di na nga kayo nagpadala sa pamimilit ko na alamin ang gender niya. Kasi gusto niyo ng surprise. Tapos ngayon paghuhulain niyo pa rin ako. Sige na kasi, wag ng KJ. Subukan mo ng hulaan. Feeling ko dream come true ni Papa ang baby na to. Ano, tama ba ako ng hula? Mas magiging paborito na ba ni Papa ang baby na to kaysa sa mga sabungan niya? Basang-basa ko ni Neri. Pagkakita niya sa ngiti sa labi ko, dali-dali niya akong inapiran. Tama, baby boy nga. Oo, baby boy nga. Kawawa ka naman pala. Middle child ka na. Middle child? Paano ko naging middle child? Kasi 'di ba, sabi mo kino-consider ng papa mo na yung sabungin niya ang panganay niya. Tas sunod ka, itong baby boy ng bunso. Ay, oo nga. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng lalong maitsapwera. Kailangan ko madispatch ang mga manok ni Papa. Uupa ako ng kapitbahay na pwedeng gumawa nun pag wala si Papa. Pag wala si Tito Ernie, aalis pa siya ng Iloilo? Saan siya pupunta? San pa? Dirito. Susunduin niya si baby. Pero pag okay na't wala na magiging problema kay baby, luluwas na si Papa. Ilang araw lang na-discharge na si Kara. Pero yung anak niya ay inabot pa ng 3 linggo bago tuluyang ma-discharge. Gawa ng bigla ang problema sa lupang sinasakahan ni Tito Ernie, mahihirapan daw siyang lumuwas ng Maynila. Ang mangyayari, kami na lang 3 ang sasaglit ng Iloilo para ihatid ang baby ni Kara. Tapos ka na maging pake? Neri, shh, tulog si baby. Sabi ko kasi sa'yo, i-check mo muna kung tulog ba si baby o hindi bago ka tumalak. Hindi ba kayo nawiwerduhan na baby lang ang tawag natin kay baby? Ba't pa hindi pa natin siya pangalanan? Ikaw, Kara, wala ka bang gustong ipangalan sa kanya? Ako? Ba't ako? Di ba dapat si Tito Ernie na? Ayoko siyang pangunahan. Baka mamaya may plano siyang gawing junior si baby eh. Oo nga, magiging junior siya ni Papa. Pero di kailangan na pati sa pangalan mismo, junior siya ni Papa. Pangalanan na natin ng iba, mag-isip tayo. Baka naman mabuli ang kapatid ko paglaki niya kasi siya na lang ang bukod tanging Jency na may pangalang Ernie. Kara, any idea? Kahit isang name wala kang hinanda? Talagang pwede na ako magpangalan sa kanya? Oo naman, bakit naman hindi? Ikaw pa naman ang mama niya. Ang nagluwal sa kanya. Sige, Tahimik kaming nag-abang habang malalim siyang nag-isip ng pangalan. Ilang saglit pa, narinig namin ang pagsinghot ni Kara. Iniwas niya ang mukha niya sa amin para itago ang biglaan niyang pag-iyak. Mahina akong siniko ni Neri. Sinenyasan ko siyang magpanggap na hindi namin napapansin na umiiyak na ang kaibigan namin. Sebastian, yun ang ipapangalan mo sa kanya? Oo, Sebastian. Pwede ba yon? Okay lang ba yon? O mag-isip ako ng iba? Teka, Para sa akin, perfect yung Sebastian. Bagay na bagay sa kanya. Ano sa tingin mo, Neri? Sasuggest ko sana na Nero na lang ay pangalan sa kanya. Para parang kapartner at hango sa pangalan ko. Pero mas maganda nga ang Sebastian. Pwede kayang Nero Sebastian. Sorry, bida-bida. Gusto ko talaga na pangalan pa lang magkapatid na magkapatid ang dating namin. Sana okay lang. Ngumangawang tumayo si Kara sa kama. Niyakap niya si Neri.
Nung una, mukhang nag-i-enjoy si Neri sa higpit ng yakap ni Kara sa kanya, pero nang makita niya akong nakatingin sa kanila, bigla siyang nagpanggap na hindi niya yun gusto't pilit na kumawala. Maya-maya pa umiiyak na rin si Neri kaya nahawa na ako. Kakaloka! Ano ba kasing iniiyak mo? Nadadamay mo pa ako. Thank you. Thank you kasi alam ko na mamahalin niyo ng sobrang anak ko. Thank you na ngayon palang kapatid ng turing mo sa kanya. Kara, BFF kita, kaya mahal kita. Anak mo si Sebastian. Nananalaytay ang dugo mo sa dugo niya. Meron siyang parte mo, kaya otomatiko na mahal ko rin siya. Nafufomo ako. Sali na nga ako sa group hug. Kung si Neri yung ate, ako naman dapat yung pinakamagandang ninang. Pwede ba akong maging ninang din kay Sebastian? Ang alam ko hindi. Kasi nga 'di ba, ikaw pa rin naman ang mama niya. Hindi ka lang malalagay sa birth certificate pero ikaw pa rin. Parang bawal yung ganun, 'di ba? Tulad ng bawal kang maging ninang ng magkapatid ang isang tao. Ano na lang, ikaw na lang ang pinakamagandang tita niya. Si Jackie ang pinakamagandang ninang. Tapos ako naman syempre ang pinakamagandang ate. Pinatapos lang namin ang midterms ko. Parehas kaming may tig-isang linggong bakasyon ni Neri bago ang bagong SEM at napagdesisyon na naming tatlo na sa Iloilo na namin uubusin ang 6 na araw sa 7 araw naming bakasyon. Sakto rin kasi pista ang pupuntahan namin doon. Paglapag namin ng airport, ramdam na agad namin ang magarbong selebrasyon ng pista, gawa ng bandang tumutugtog sa may arrival area. Banda ng ano to? Nilagay ba sila dito ng barangay para sumalubong sa mga turistang darayo sa pista? Ha, Neri? Ha? Ha? I mean, nagtataka ako. Wala naman pa ganito rito kahit sa mismong fiesta eh. Ay, sus ko! Diyos ko po! Bakit? Bakit? Si Papa! Ay, ayun si Papa oh, yung parang lider-lidera ng banda. Yan si Papa. Teka, nagrenta si Tito Ernie ng banda para salubungin tayo? Ganun na nga, pasensya na. Diyos ko po, nakakahiya. Si Papa kahit kailan ang daming pakulo. Siya yata ang dahilan bakit nakoy ng OA na term eh. Para may pang-describe sa kanya at sa mga pinaggagawa niya. Dali-dali niyang nilapitan si Tito Ernie. Nang mapansin siya ng papa niya, sumenyas yun sa banda. Di lang natuloy ang pagtugtog nila ng kunin ni Neri ang parang pang-leader na baton ni Tito Ernie, sabay senyas kay Sebastian na natutulog sa bisig ni Kara. Papa naman! Ano namang naisip po't nagpabanda ka rito? Nakakahiya, masyadong agaw eksena. Anong nakakahiya? Tingnan mo nga. Tuwang-tuwa ang mga tao sa paligid. Isang beat nga dyan. Pa, tulog nga si Sebastian, ang kulit. Ay, oo nga pala. Sorry, nakalimutan ko. Bayaran mo na sila't paalisin. Lika na rin, umuwi na tayo't gutom na kami. Niluto mo ba yung paborito ko? Oo. Alin doon? Alin? Dapat ba namili lang ako ng ipaluluto sa mga paborito mo? Bakit? Pinaluto mo ba lahat? Saglit na naging abala si Tito Ernie sa pagbabayad sa totoong leader ng banda. Pag-abot niya ng pera, humarap siya sa amin. Sadyang iniwasan niya ng tingin si Neri habang nag-aalkohol at tinuon na ang atensyon sa natutulog na si Sebastian. Ang uniko iho ko, pagkagwapong-gwapong bata eh. Manang-mana sa akin, pag lumaki to, di magtataka ang mga tao. Di sila magtatanong kung talaga bang anak ko to. Kasi halatang oo at parehas kaming magandang lalaki. Hala, naramdaman niyo ba yun? Ang ano? Ang alin? Yung malakas na ihip ng hangin, nadadala ako eh. Hinawakan ni Neri ang bibig ng papa niya. Habang pilit itong kumakawala sa kanya, nakiramdam si Neri. Ayun, wala na. Pa, wag mo na ibuka ang bibig mo ha, para di tayo hanginin. Lakas ng hangin pag may sinasabi ka eh. Kita nyo? Kita nyo kung paano ako ginaganyan ng kaibigan nyo? Ganyan yan eh. Naglalambing lang yan pag may bayarin o pag ubos na ang allowance niya. Oy pa, hindi totoo yan ha. Baka mamaya maniwala si Nakara at Jackie. Nilalambing ko pa rin kaya siya pag may gusto akong ipabili.
Sa saglit na panahon na nakita ko kung paano si Tito Ernie at Neri sa isa't isa, agad kong nakumpirmang malapit na malapit nga sila sa isa't isa. Ang totoo niyan, para silang mag-best friend. Gawa ng hindi ako malapit sa papa ko, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting inggit. Psst! Neri! Jackie, tawagin mo nga si Neri. Neri! Tinawanan na lang ni Neri ang huling sinabi ng matandang kausap, saka siya pasimpleng lumapit sa amin. Ano yun? Nagugutom na ba kayo? Teka lang, iniinit lang ni Papa yung specialty niya para sa inyo. Pag natikman nyo yun, ako, makakalimutan nyo ang pangalan nyo, mga magulang nyo at exes nyo. Alam nyo walang halong biro, yung batchoy ni Papa ang pinakamasarap sa buong Iloilo. Hoy, ikaw, kung ano-ano ng family lore at saka dramang nabanggit mo sa amin pero ba't ni minsan hindi mo nasabi na mayaman pala kayo? Oo nga, nung sinabi mong magsasaka ang papa mo, sorry na nag-assume ako na kubo lang ang bahay niyo, na simple lang ang buhay niyo pero eto, mansyon pala kayo. Hoy, mansyon ka riyan, hindi mansyon to, no? Pinihit ko siya paharap sa 3 palapag nilang bahay. Litong bumaling siya sa amin ni Kara. Tila hindi pa rin niya naiintindihan kung bakit namin sila tinawag na mayaman. Ha? Anong ha? Pamilya niyo kaya may pinakamalaking bahay dito. Di mo ba pansin na mula sa mga poste, bintana, pintot lahat-lahat ng sulok ng bahay niyo? Sa labas pa lang ha, nagsusumigaw na ng karangyaan. Ano ba? Mamaya yumabang ako niyan, sige kayo. Pero walang halong biro ha. Sakto lang talagang pamumuhay namin. Hindi naghihirap, hindi rin naman rangyang-rangya. At itong bahay, namana lang to ni Papa as it is. Kung meron mang mayaman dito, yung ninuno namin yun. Kaso, ito na lang ang natira sa yamang yun eh. Wala nang cash. Nang makita ni Neri ang sabay naming pagngiti ni Kara, lumingon siya sa likod niya na parabang alam niyang nandoon ang papa niya at tama siya. Ano pang ginagawa niyo rito mga iha? Hinahanap ko kayo sa loob. Akala ko pumasok na kayo. Nadistract kami sa interior nitong bahay pa. Gandang-ganda sila. Okay na po ba yung batchoy? Okay na, nakahain na. Hindi na kayo. Si Sebastian po pala, nasaan? Oras na rin kasi ng pagkain niya, baka umiyak na yun gawa ng gutom. Nakay Lydia na ang anak ko. Siya nang bahala kay Sebastian. Pag nagutom yun, may formula sa kwarto. Solve na yun dun. Bakit? Wala ho. Nauna na si Tito Ernie sa loob ng bahay. Bago tuluyang makasunod si Neri, hinawakan ni Kara ang braso niya. Oh, bakit? Huwag kang mahiya kay Papa. Saka huwag kang mag-alala kay Sebastian. Di yun pababayaan dito. Ang daming ang sabik na mahawakan siya at makarga eh. Kaso ayun, tulog. Hindi yun. Ano kasi, di ba halos 1 linggo lang naman tayo dito? Pwede mo bang kausapin ng papa mo? Na, saka na lang i-formula si Sebastian kapag nasa Manila na tayo. Plano ko kasi sanang i-breastfeed pa rin siya habang nandito pa tayo eh. Ganun ba? Sige, sasabihin ko kay Papa. Walang problema. Salamat. Kung anong ganda ng exterior design ng mansyon ni Neri, mas lalo na ang interior. Punong-puno ng antigo at mamahaling painting ang bawat sulok. Mukha namang malinis na malinis sila sa bahay, pero may kakaibang amoy sa loob. Hindi ko maipaliwanag kung ano ba ang eksaktong amoy, pero hindi yun kaaya-aya. Sakto pagtapat namin sa mga upuan sa dining table, naduwal si Kara. Dali-daling itinuro ni Neri kung nasaan ang CR. Gawa ng pag-aalala, namalayan ko na lang na nakasunod na ako sa kanya. Kara, okay ka lang ba? Kara, may laman pa ba yung tumbler mo? Tubig? Oo, meron pa. Bago ko tuluyang mailabas ang tumbler mula sa tote bag ko, nahablot niya na yon sa kamay ko. Dire-diretso niyang tinungga ang laman nun. Nang makitang sukang-suka pa rin siya, nilabas ko na ang alkohol. Nilagyan niya ang kamay niya at ilang segundo yung inamoy-amoy para maibsan ang pagsusuka niya. Ano, okay ka na? Sinisikmura ka ba? Inaasid? Hindi. Wala ka bang naaamoy? Nakakaiba.
Pagpasok natin, hindi ka pa nalalansahan? May kakaiba sa hangin eh. Para tayong pumasok sa katayan. Uy, Kara! Baka may makarinig sa'yo. Alam ko, ayoko naman sana talagang magsalita kaso ang lansa talaga eh. Nilamig ng sikmura ako. Baka baka may kinatay talaga silang baboy somewhere. Kita mo naman na bongga nga yung pagsalubong nila sa atin, di ba? Sa Sabado pang fiesta pero may pahandaan na. Dami ring tao. Baka nga. Ganito, pag hindi pa rin nawala yung sa tiyan mo, may antacid ako, tsaka efficacent. Kalabitin mo lang ako mamaya. Okay, thank you. Para makabalik kami sa may dining area, may isang liko pa. Paliko na sana ako ron nang makita ko si Neri at Tito Ernie na nagbubulungan. Agad akong humarap kay Kara sabay senya sa kanya na huwag siyang maingay. Tingin mo napansin nila? Imposible pa. Baka natagtag lang si Kara sa biyahe papunta rito. Mabilis kasi yung mahilo sa biyahe. Neri, sigurado ka ha? Sigurado ka talaga? Kasi kung napansin nila at nakatunog sila, di na tayo pwedeng magsayang ng oras. Sayang naman kung... Paano ba? Nandyan lang sila, baka marinig ka nila. Dali-dali kong hinila si Kara pabalik ng CR. Nilak ko ang pinto. Pero bago pa namin mapag-usapan ang narinig namin, kumakatok at tinatawag na kami ni Neri. Kara, Jackie, ayos lang ba kayo? Jackie, ayos lang ba si Kara? Ano ba nangyayari Pwede ba akong pumasok? Papasukin niyo nga ako. Flinash ni Kara ang toilet. Dinukot din niya ang bibig niya hanggang sa magluha ang mata niya para magmukhang kakatapos lang niyang sumuka. Saka siya nagmumog. Kara, ano nangyari? Ayos ka lang ba? Nahilo kasi ako sa biyahe. Parang mina-migraine na rin ako. Ganon? Di kumain ka muna ng batchoy. Baka umayos ang lagay mo pag nainitan ng tiyan mo. Kung di pa rin, saka ka uminom ng gamot. Oo, sige. Salamat. Jackie, Ha? Tarantang pinandilatan ako ni Kara nang bigla akong umatras palayo kay Neri. Matapos niyang hawakan ang leg ko. Tumingin si Neri kay Kara saka humahagik-gik na nagbalik ng tingin sa akin. Jackie, ayos ka lang? Kailan ka pa naging magugulatin? Sa kabit parang takot na takot ka sa akin. Kung makapag-react ka, para kang hinawakan ng multo Multo? Oo, multo. Yung kamay mo kasi lamig ng kamay ng patay. Parang hinawakan nga ako ng multo kaya nagulat ako. Pakiramdam ko, bigla na kaming pinagsususpetsyahan ni Neri. Para maalis ang pagsususpetsya niya, ako na mismong lumingki sa braso niya at naghila sa kanya pabalik ng dining area. Ano, masarap? Nagustuhan niyo ba? Nasabi na ba ni Neri na specialty ko yan? Lampas 24 oras kong pinakuluan ng sabaw ng batchoy na yan Gaya ng sabi ni Neri, masarap nga talaga ang specialty ni Tito Ernie. Kakaibang hagod ng linamnam noon sa lalamunan. Yung karnet atay na halo, walang kasing sarap. Tama si Neri, pag natikman ang batchoy ng papa niya, para kang magkaka-amnesia. Ganon kasi yung nangyari sa amin ni Kara. Matapos naming maubos yung isang mangkok, nakalimutan na naming pag-usapan yung narinig namin kanina. Hanggang sa dumating na ang oras ng pagtulog namin. Kara, gising ka pa ba? Oh, bakit? Hindi ka ba makatulog? Oo naalala ko kasi yung narinig natin kanina. Pagbangon ni Kara, bumangon na rin ako. Bago ko lumipat sa kama niya, sinipat ko pang ilalim ng pinto para masigurong walang nakatayo ron at nakikinig sa amin. Yung narinig natin kanina? Ano kayang ibig sabihin nun? Siguro naman wala, diba? Baka may surprise lang o activity na pasasalihin nila tayo para sa fiesta. Jackie, magsalita ka naman. Sabihin mo sa akin kung anong iniisip mo. Kinakabahan ako Parang nagdadalawang isip na tuloy ako kung iiwan at ipapaampon ko pa si Sebastian sa kanila. Ikaw? Ha? Anong ako? Anong interpretasyon mo sa narinig natin kanina? Ewan, basta kinilabutan ako. Kung di lang natin best friend at kilalang kilala si Neri, iisipin ko na may plano sila sa atin. Kaya nang? Anong plano? Patayin? Katayin? Kainin? Basta ganun. Kara! O bakit?
Oo, alam ko. Alam ko na hindi maganda yung pinagsasasabi ko ngayon. Ang kaso, yun talagang tumatakbo sa isip ko eh. Sandaling katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Muli kaming nabalot ng katahimikan. Di ko nalang ginatungan ang takot ni Kara pero parehas talaga kami ng naiisip at nararamdaman. Ganoon pa man, pinilit ko si Kara na panghawakan ang lampas 1 taon naming pagkakaibigan ni Neri. Alam mo, tama na to. Matulog na tayo. Sa mga susunod na araw, sure akong mapapatunayan natin na mali lang tayo ng intindi sa mga narinig natin kanina. Sana nga. Matulog na tayo. Ipapasyal daw tayo ni Neri sa fish pond nila, diba? Good night, Kara. Good night. Nung bumalik na ako sa kama ko, napansin ko ang anino ng kung sino sa may siwang ng pinto. Sumenyas ako kay Kara na wag siyang maingay, saka ako dahan-dahang lumakad papunta ron. Pagbukas ko, nagkagulatan kami ni Neri. May dala siyang kandila at nakasuot pa ng puting pantulog na lalong tumakot sa akin. Diyos ko naman, akala ko kung sino. Atakin ako sa puso eh. Teka, kanina ka pa ba dyan? Anong ginagawa mo kung oo? Ha? Hindi. Kararating ko lang at kakatok pa lang sana ako nung bigla mong binuksan yung pinto. Anong ginagawa mo dyan? Ano? Akara si Sebastian iyak ng iyak. Di mapatulog ni Manang Lydia. Ayos lang ba kung akitin mo muna siya sa kwarto niya? Kahit hanggang sa makatulog siya, tas si Manang na ulit ang bahala. Sige. Good night, Jackie. Bukas ha, maaga tayo sa fish pond. Mag-alarm ka ng mga 6:00. Oo. Pero kung makatulugan ko yung alarm ko, gisingin mo na lang din ako Paglabas ni Kara ng kwarto, akala ko'y susunod na si Neri. Kaya laking gulat ko nang nagpaiwan pa siya at biglang yumakap sa akin. Sorry. Sorry? Para saan? Bakit? Ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi naman ako nagsasorry. Ang sabi ko, sweet dreams. Ha? Hindi. Alam ko kung ano yung narinig ko. Sorry talaga yung sinabi mo. Sweet dreams nga. Ba't naman ako magsasorry sa'yo? Eh di ang weird ko nun. Alam mo, pagod lang yan. Sige na, matulog ka na. 4:00 na ng madaling araw nang dalawin na ako ng antok. Umasa akong gigisingin ako ni Neri para sa plano namin. Kaya ganoon na lang ang pagkataranta ko nung magising ako't tirik na ang araw sa labas. Nagbihis muna ako saka ako lumabas ng kwarto para hanapin sina Neri at Kara. Iha, gising ka na pala. Good morning. Good afternoon. Patapos na si Manang sa pananghalian. Kakain na tayo. Good afternoon din po, Tito. Si Neri at Kara po pala, nasan? May plano tsaka usapan kasi kami pero hindi po nila ako ginising. Nasa fish pond na po ba sila? Iniwan nila ako? Sa fish pond? Opo, plano po kasi kaming ipasyal ni Neri doon. May usapan po kami. Ay Iha, hindi sila natuloy ron gawa ng emergency sa pamilya ni Kara. Po? Anong emergency po? Bakit po? Ano po ba nangyari sa pamilya ni Kara? Di rin malinaw sa akin kung ano bang nangyari. Basta nagmamadali lang yung si Kara na magpahatid sa airport. Kailangan daw niyang bumalik sa La Union sa lalong madaling panahon. Hindi mo pa ba nahawakan ng cellphone mo? Tingnan mo ron, baka nag-text sa'yo si Kara. Narinig ko kasi ite-text ka na lang daw niya kanina. Sa text na lang siya magpapaliwanag gawa ng biglaan niya. Ganun po ba? Sige po, saglit lang. Titingnan ko lang baka nga nag-text si Kara. O sige, pero bumaba ka rin kaagad ha, kakain na tayo. Opo. 6:00 ng umaga nag-text si Kara. Sinugod daw sa ospital ang papa niya gawa ng heart attack kaya kailangan niyang umuwi ng La Union. Paulit-ulit kong binasa ang text niya. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko maipaliwanag ba't di ako lubusang mapalagay kahit alam ko na ang dahilan ng bigla niyang pag-alis. Sa pagbabakasakaling mawawala ang pag-aalala ko't kaba, pag narinig ko ang boses niya, tinawagan ko ang phone niya. Agad akong nagpalinga-linga para hanapin ang pinagmumula ng ringtone. Pagyuko ko sa ilalim ng kamang gamit ni Kara, nakita ko ang cellphone niya. Jackie! Ba't nandito yung phone niya? Kung umalis na si Kara para umuwi ng La Union, ba't nandito yung phone niya? Kinuha ni Neri ang phone ni Kara mula sa kamay ko. Saan mo nakuha? Sa ilalim ng kama. Neri, nasan si Kara?
Talaga bang umuwi siya ng La Union? Niluto ni Manang yung kalderetang kambing niya. Masarap din yun, parang yung batchoy ni Papa. Sigurado ako magugustuhan mo rin Nasaan yun. si Kara, Neri? Umuwi nga ng La Union. Nabasa mo naman ang text niya, di ba? Eh bakit nandito yung phone niya? Bakit? Sa tingin mo? Eh di naiwan niya syempre. Baka di niya namalayan na naiwanan niya. Na nahulog pala't napunta sa ilalim ng kama. Sobrang nagmamadali kasi siya kanina eh. Teka, anong pinapalabas mo? May gusto ka bang palabasin, Jackie? Pinagdududahan mo ba ako at ang pamilya ko? Tingin mo may ginawa kaming hindi maganda kay Kara? Sa kaibigan ko? Sa kaibigan natin? Hinawakan ni Neri ang braso ko. Galit niya akong hinila palabas ng bahay saka dinala sa paradahan ng tricycle sa di kalayuan. Kinumpirma naman ng mga tricycle driver na doon nga sila sumakay ni Kara kaninang umaga't nagpahatid sa airport. Nawala man ang pag-aalala ko kay Kara, hindi pa rin tuluyang gumaan ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Neri matapos ko siyang pagbintangan at pag-isipan ng hindi maganda. Neri... Kung magsasorry ka, wag na muna ngayon. Ayaw akong marinig lalo na't hindi ka naman sincere na napilitan ka lang kasi napahiya ka. hindi sa ganun. Nag-alala lang naman ako kasi akala ko... Kasi akala mo ano, Jackie? Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung anong akala mo. Neri... Anong akala mo ha? Na may plano kami ni na Papa kay Kara? Sa'yo? Kay Sebastian? At ano sa tingin mong plano namin yon? Patayin kayo? Katayin? Kainin? Bakit? Ano bang akala niyo sa akin, sa pamilya ko? Mga aswang? Biglang tinikom ni Neri ang bibig niya. Natulala siya sa akin na para bang nagulat siya na aksidente niyang naibuko ang sarili niya. Sabi nga nila, sa bibig na huhuli ang isda't pakiramdam ko, yun ang nangyari ng mga sandaling yon. Napaka mo. Di ko alam na may ganito ka palang ugali. Pagkatapos kang i-welcome ni Papa at ng buong pamilya ko ng buong puso, gagantihan mo kami ng ganito? Kasi ano? Kasi nakita mo yung phone ni Kara na aksidente niya lang naman talagang naiwan? Hindi lang yun. Nakaawang ang mga labing tumingin siya sa akin. Mas binuka pa niya ang bibig niya. Pero sa sobrang pagkabiglay, parang hindi na niya alam kung ano pang sasabihin sa akin. Hindi lang yun. So ano pa? Ano pa ang mga naging dahilan mo para pag-isipan kami ng ganito habang asikasong-asikaso ka namin? Ano? Napipi ka na. Sabihin mo, magsabi ka. Sa galit at init ng ulo ni Neri, kakapilit niya na magsalita ako. Natulak niya ako. Sa lakas niya, natumbakot na bagok. Gulat na gulat akong napatingin sa kanya nang ma-realize ko ang ginawa niya. Imbis na daluhan at tulungan akong tumayo o itanong kung ayos lang ba ako, nagmamarcha na siya papasok ng bahay. Hawak ang ulong pilit kong binangon ang sarili ko pero sa tuwing gagalaw ako, nakakaramdam ako ng sakit at kirot kaya napilitan akong pumirmi na lang muna. Jackie, iha, ano nangyari sa'yo? Sino may gawa nito? Si Neri ba? Nakita kong galing siya rito. Narinig ko rin mula sa kusina na nagsisigawan kayo. Hahawakan kita ha. Tutulungan kitang tumayo. Ayos lang ba sa'yo? Opo. Sa kwarto ko diniretso ni Tito Ernie. Sa takot na baka mapasama ako nung nalaman niyang nabagok ako'y inalok niya na dalhin ako sa ospital. Pero hinindian ko na lamang. Gawa ng mga nangyari, mas gusto ko nang umuwi at bumalik sa Manila. Kung di ka na komportable rito at gusto mo nang umuwi, syempre di ka naman namin pipigilan. Pero baka pwedeng ipagpabukas mo na. Bukod sa alanganin na ang oras, kailangan ko pang utusan si Neri para i-book ang ticket mo. Hindi na ho. Magbubus na lang ho ako at magrororo. Iha, wag mo sanang masamain ang pagtatanong ko ha. Sa kwento kasi ni Neri, ikaw yung talagang kasundong-kasundo niya. Ano bang nangyari kanina? Bakit kayo nagkasakitan ng ganon ha? Nung aamin na ako kay Tito Ernest, hihingi na rin ng pasensya para sa mga naisip ko tungkol sa kanila, biglang sumulpot si Neri. Walang nagsasalita sa kanila pero madali silang nagkaintindihan. Lumabas si Mang Ernie ng kwarto. Nang masiguro ni Neri na wala na sa paligid ang papa niya, saka siya pumasok sabay lapag ng na-print ng plane ticket. Kunin mo na, bayad na yan eh. Sayang naman kung di magagamit.
Neri, Pagbalik ko ng Manila sa susunod na linggo, papakuha ko na lang sa mover sa mga gamit ko. Pasuyo na lang. Paimpaka na lang ng mga gamit ko sa bahay. Kaya mo naman sigurong gawin ng pabor na yun, di ba? Huling pabor na naman to na hihingin ko sa'yo. Neri, teka lang. Aalis ka ng apartment? Ba't biglaan? Hindi naman kita pinapaalis ah. Hindi ka ba nag-iisip? Tingin mo magiging ayos pa tayo pagkatapos ng nangyari rito? Na magiging komportable pa tayo sa isa't isa? Na magiging komportable pa ako sa'yo? Sorry. Neri, seryoso ako. Sorry talaga. Paglipas ng sama ng loob mo sa akin, saka na lang tayo mag-usap ah. Yung pabor na hinihingi mo sa akin, sige, walang problema. Aayusin ko mga gamit mo. Si Papa may pagkachismoso. Kahit anong pag-oosyoso niya, wag na wag mong sasabihin kung anong pinag-aawayan natin. Ayoko masaktan siya. Iiwan na sana ako ni Neri sa kwarto nang maalala ko si Baby Sebastian. May kutob ako na baka ito na rin ang huling beses na makikita ko ang anak ni Kara, kaya gusto ko sanang mayakap at mabuhat siya sa huling pagkakataon. Pero hindi ako pinayagan ni Neri. Sabi niya kung gusto ko nang umalis, umalis na raw ako't wag nang marami pang pasakali. Alam ko ang malikot, alam ko ang pinanggagalingan ng galit at inis ni Neri. Imbis na makipagpilitan, tinapos ko na ang pag-iimpake ko. Pwede naman ako mag-tricycle na lang papunta sa terminal ng bus sa bayan pero hindi pumayag si Tito Ernie. Mas gagaan daw kasi ang dibdib niya kung masisiguro niyang safe akong makakarating ng terminal. Kahit nag-aalangan, pumayag na ako. Nung lampas kalahating oras na kami sa biyahet, mas nagiging parang liblib na ang dinadaanan namin, hindi ko maiwasang mapatingin ng mapatingin kay Mang Ernie. Hanggang sa hindi na ako nakatiis pa. Ano yun, Iha? Bakit parang hindi ka mapakali? Tito, nasa na po ba tayo? Malayo pa po ba? May maaabutan pa kaya ako sa bus terminal? Oo naman, meron pa yan. 24 hours naman sila. Maya't maya may umaalis. 24/7 po ang mga biyahe sa terminal nyo? Eh di ba po sa mga terminal lang sa Manila ang ganun? Pag probinsya po, may oras lang talaga. Biglang tumigil sa gitna ng kawalan ng owner na sinasakyan namin. Agad niyang sinubukang paandarin ang sasakyan, pero kahit anong pihit niya sa susi, ayaw nun gumana. Kumakamot sa batok siyang bumaling sa akin. Iha, dito ka muna ha. Titingnan ko lang ang makina. Mukhang nag-overheat eh. Huwag kang aalis. Huwag ka ring bababa. Basta dito ka lang, saglit lang to. Pagbaba niya at pagbukas ng hood ng owner, inalis ko na rin ang seatbelt na nakapulupot sa katawan ko. Bit-bit ang malaking liabe, malalaki ang hakbang na bumalik siya sa tabi ko. Nang mapagtanto ko na may gagawin siya sa akin, dali-dali akong tumalo ng owner. Mabilis akong tumakbo, pero mas mabilis siya. Kakaiba ang gilas ni Mang Ernie. Namalayan ko na lang na hawak na niya ako. Naitulak padapa sa damuhan at nahataw ng liabe na dahilan para mawalan ako ng malay tao. Jackie! Jackie! Jackie, gising! Jackie! Jackie, gising! Gising! Sabay sa paglinaw ng boses ni Kara ay ang pagpintig ng sakit sa ulo ko. Pagmulat, sumalubong sa akin ang hindi pa masyadong malinaw kong paningin. Ilang segundo rin ang inabot bago umayos ang paningin ko. Nang makapag-adjust ako, agad kong natanaw ang duguan ding si Kara na nakatali sa isang poste. Kara? Anong ginagawa mo dito? Ang akala ko, ang sabi niya na Neri, umuwi ka na raw ng La Union kaninang umaga. Umuwi ka raw kasi kailangan ka doon. Kasi inatake sa pusong papa mo. Hindi totoo yun. Kinulong nila ako dito't ako nang isusunod nila pag wala na silang makain. Pag wala na silang makain? Ano ibig mo sabihin? Hindi natin sila kagaya. Hindi sila normal. Jackie, kumakain sila ng tao. Aswang si Tito Ernie. Nakita ko siya kagabi. Aksidente ko siyang nakita kagabi kaya... Pero tingin ko, kahit hindi ko siya nakita na may kinakaing braso ng tao sa kwarto niya kagabi, mapupunta pa rin tayo sa ganito. Set up lang ang lahat ng to, Jackie. Sinadya nila to. Pinapunta nila tayo dito hindi para ihatid si Sebastian at makipista. Pinapunta nila tayo dito para maging pagkain nila.
Mga aswang sila, Jackie. Sigurado ako, nakita ko si Mang Ernie. Alam ko na kung anong itsura niya kapag aswang siya. Alam ko kung ano nakita ko. Hindi ako pwede magkamali. Si Sebastian. Anong nangyari kay baby Sebastian? Okay naman siya, diba? Okay naman ang anak mo? Hindi nila sinaktan? Gusto nilang gawing katulad nila si Sebastian. Sa kanya ipapamana ni Tito Ernie yung sisiw niya. Gagawin din nilang aswang ang anak ko. Jackie, anong gagawin natin? Ayoko pang mamatay. Ayoko maging ulam nila at ang anak ko. Ayoko maging katulad nila ang anak ko. Kailangan natin makatakas dito. Kailangan natin mailigtas ang anak ko. Sabay kaming napatingin sa bumukas na pinto ng kamalig. Nakakurba ang sulok ng labi na pumasok si Neri. Bit-bit ang 2 baso ng tubig. Gising na pala kayo, BFFs. Magandang umaga. Ano? Kumusta ang pakiramdam nyo? Ang tulog nyo? Hayop ka, Neri! Ang sama mo! Napakasama mo! Paano mo nagawa sa amin to? Mga kaibigan mo kami, di ba? Akala ko mga kaibigan mo kami. Yun pala. Yun pala ano? Yun pala, kinaibigan ko lang kayo para may maiuwi ako sa pamilya ko para maging pagkain? Kayo naman kasi. Ang dali-dali nyo magtiwala sa mga taong bagong kilala. Bagong kakilala? Neri, matagal ka na naming kakilala. 1 taon pa lang. Matagal na yun para sa inyo? Ay, kaya rin kayo napapahamak eh. Ang bobobo nyo kasi. Titigas pa ng ulo nyo at di nakikinig sa magulang nyo na dapat di kayo nagtitiwala ng sobra sa ibang tao. Neri, may pinagsamahan tayo, mga kaibigan mo kami. Matagal-tagal mo rin kaming tinuring na mga kaibigan, di ba? Parang awa mo na. Pakawalan mo kami. Ibalik niyo na lang sa akin si Sebastian. Tapos patakasin kami ni Jackie, promise. Hindi namin ipagkakalat. Hindi namin ipagsasabing sikreto niyo. Poprotektahan namin kayo. Ano kami? Sira? Hoy, Kara. Ang laki ng investment namin sa inyo, no? Hindi namin itatapon yung effort at perang ginamit namin mapunta lang kayo rito. Neri, please. Alang-alang sa pagkakaibigan natin. Kara, tama na. Tama na. Itigil mo ng pakikiusap sa babaeng yan kasi hindi niya naman tayo pagbibigyan eh. Hindi mo pa rin ba gets? Hindi mo pa rin ba naiintindihan na sa kabila ng mga pinagdaanan natin, hindi naman talaga kaibigan ang tingin niya sa atin, kundi mga pagkain. Pagkain na unti-unti niyang pinatataba habang kinukuha ang tiwala natin. Bravo! Bravo! Ang galing-galing! Ang tatalino! Alam mo, Jackie, ikaw talagang pinakamautak sa ating tatlo eh. Yung mabilis maka-pick up, yung mabilis makaramdam. Alam mo bang takot na takot ako na baka mabuko mo ako? Paano? 1 taon ka namin kasama sa apartment. Ang tagal-tagal nun. Maski 1 beses wala akong napansing kakaiba sa'yo. Paano mo natago ng ganun katagal yung pagiging aswang mo? Paano mo kami naloko ng ganun katagal? Dahan-dahang binuka ni Neri ang bibig niya. Bumaliktad ang sikmura ko sa pandidirit, takot nang makita ko ang pagsilip ng sisiw na itim sa bibig niya. Nang makumpirma niyang nakita ko na yon, tinikom niya ang bibig at malakas na tumawa. Madali kong natago kung sinong totoong ako kasi hindi pa naman ako ganap na aswang na magkakasama tayo sa Maynila. Kagabi lang nangyari ang lahat. Kagabi lang ako naging ganap na aswang. Kagabi lang naipasa sa akin ng sisiw. Okay, next question. Magtanong pa kayo, dali. Itanong nyo lang kung anong gusto nyo itanong. Total, wala naman akong ibang gagawin. Makikipagkwentuhan na lang muna ako sa inyo. Ano pa ba? Alam ko na. Gusto nyo bang malaman kung bakit tulad nyo mga dayo ang target namin? Ang kailangan naming katayan at pagsalu-saluhan? Ganito kasi yun. Kita nyo naman na malit ang baryo namin, di ba? At magkakakilala ang halos lahat. Pero di naman lahat aswang. Ang totoo niyan, kami lang ang ganito rito. Para itago kung sino kami, kung anong pamilya namin at na maprotektahan ng isa't isa, kailangan na di taga rito mga biktima namin. Parang ganito, isipin nyo na lang na kahit ganito kami, may prinsipyo naman kami. Pagkakilala taga-baryo, hindi namin pwedeng taluhin. O ano, ako lang ba magsasalita na magsasalita? Sige na!
Ito na yung huli na pwede ako makipagkwentuhan sa inyo eh. Masusunog kayo sa impyerno. Ang mga tulad niyong halangang kaluluwa, o baka nga wala talagang kaluluwa. Maghari-harian man kayo dito ngayon. Sigurado naman ako na babawian kayo sa impyerno. Galing sa pagkaka-Indian seat niya, tumayo si Neri. Mariin niyang hinawakan ng pangakot, halos durugin ang pangako sa galit niya gawa ng sinabi ko. Habang tahimik akong namimilipit sa sakit, sumulyap siya kay Kara na agad na naalarma gawa ng atensyong ipinukol sa kanya ni Neri. Gusto mong iligtas si Sebastian, di ba? Gusto mong makaalis sa bangungot na to? Siguro naman alam mo na lahat ng gusto ko binibigay ni Papa. Kaya ko siyang pakiusapan. Pakiusapan na. Na maibigay ang gusto mo. Na makalis kayo magina ng buhay. At anong gusto mong gawin ko kapalit ng pakikiusap mo kay Tito Ernie? Hindi direktang sinabi ni Neri kung anong kailangang gawin ni Kara. Tumingin lang siya sa akin sabay kuha ng malaking martilyo at lagari na nakasabit sa pinto ng kamalig. Lumapit siya kay Kara at nilapag yon sa tabi niya. Gusto mo na akong pumatay kay Jackie? Gusto ko na ikaw ang maghanda ng bagong batch na mga karneng kakainin namin. Ikaw ang magbukas ng tiyan niya, mag-alis na lamang loob, ng mga kuko, ng ngipin, ng mata niya, lahat-lahat. Saka mo i-portion sa tig-5 kilo ang laman. Naiiyak na tumingin sa akin si Kara. Sunod-sunod siyang lumunok, sabay hagulgol at iling sa ulo niya. Kaibigan ko siya. Hindi ko kaya. Mas importante ba sa'yo ang kaibigan mo? O buhay at ang buhay ng anak mo? Natameme si Kara sa tanong ni Neri. Muli siyang napalunok, saka malalim na bumuntong hininga. Sorry Jackie, I'm so sorry. Wala akong choice. Kailangan ko tong gawin. Kasi nanay ako. Kailangan ko subukang protektahan ang anak ko. Parang may sa demonyong umiti si Neri kay Kara. Umikot siya papunta sa likuran ni Kara at nasa kalagitnaan na siya ng pagkakalas ng tali nang bigla siyang tumigil. Kung may plano kang isahan ako, huwag mo nang subukan. Hindi mo ko kaya. Papahamak mo lang sarili mo eh. Maniwala ka sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo, ha, Kara? Sunod-sunod na tumango si Kara sa kanya. Sakto pagtayo ni Neri para tuluyan ng palayain si Kara, bigla na lang nakawala si Kara. Buong lakas na inuntog ni Kara ang ulo niya sa ulo ni Neri. Bago makabawi si Neri sa gulat gawa ng bilis ng pangyayari, nadampot na ni Kara ang martilyo sa tabi niya. Buong puwersa't paulit-ulit na minartilyo ni Kara sa ulo si Neri. Bawat hampas, may tumatalsik na itim na dugo sa mukha ni Kara pero hindi niya yun alintana. Parang nawala si Kara sa sarili, sa wisyo. Kahit durug na ang ulo ni Neri gawa ng sunod-sunod niyang malalakas na pagpalot, kumpirmadong wala na yung buhay, hindi niya pa rin tinigilan. Kara, tama na, wala na. Patay na siya. Ha? Patay na siya. Galing sa akin nagbaba ng tingin kay Neri. Imbis na bitiwan ng martilyo, mas hinigpitan niya ang pagkakahawak doon, saka siya dali-daling humakbang papunta sa akin. Hubarin mong damit mo, yung kay Neri ang suotin mo. Ha? Bakit? Para saan pa? Kailangan nila ng bagong karne, diba? Palalabasin natin na napatay ka na ni Neri, na ikaw siya. Paano natin gagawin yun? Tsaka, hindi kaya magtaka ang papa ni Neri? Basta. Pagkatapos kong magbihis, agad na kinuha ni Kara ang damit ko. Pinunas niya yon sa dugo ni Neri hanggang sa magmukhang suot yon ni Neri nung namatay siya. Ginilid ni Kara ang damit. Pagdampot niya sa lagari, taranta kong hinawakan ang braso niya. Anong gagawin mo? Yung utos niya. Gagawin ko sa kanyang inuutos niya sa akin gawin ko sa'yo. Sinunod ko ang utos ni Kara na magbantay ako sa kamalig. Siniguro kong walang basta-bastang papasok. Pagkaraan ng halos 1 oras at bara-barang pagpuputol sa katawan ni Neri, bigla akong kinalabit ni Kara na gumulat sa akin. Ako lang. Huwag ka maingay. Ako lang to, huwag ka matakot. Kasi naman sana tinawag mo na lang ako. Gusto mo bang makita ang hidden talent ko? Talaga? Ngayon mismo?
Sa mga oras na mo pa naisip na ipakita sa akin ang hidden talent mo? Winagayway niya sa akin ang phone ni Neri. Pagkatapos niyang sumenyas na magtago kami sa isang sulok na natatabunan ng traktor at hindi basta-bastang mapapansin ng kahit na sino, tinawagan niya si Mang Ernie gamit ang cellphone ni Neri. Uy, ano ginagawa mo? Magpapanggap ako na akong anak niya. Ano? Paano? Nang marinig namin ang boses ni Mang Ernie sa kabilang linya, agad siyang sumenya sa akin na manahimik ako at huwag mag-ingay. Kuhang-kuha ni Kara ang boses ni Neri. Kung ipipikit ko ang matakot boses niya lang ang pagbabasihan, maski ako malulokot maniniwala na si Neri nga ang nagsasalita. Kahit parang imposible, nagawang paniwalain ni Kara na ako si Neri. Nakatawan ko ang parte-parteng nakatumpok sa gitna ng kamalig. Nung hinanap sa kanya ni Ernie kung nasaan si Kara, nailusot niya sa pagsisinungaling na gusto niyang maglaro. Na pinakawalan niya si Kara sa gubat at parang hayop niya itong tinutugis bago ibalik sa kamalig at patayin. Pagkatapos ng tawag, agad na pinatay ni Kara ang cellphone ni Neri. Tahimik at pigil hininga naming pinanood ang pagdating ni Mang Ernie sa kamalig. Pagbukas ng pinto ng matanda, nawala na agad ang ngiti niya. Tumakbo siya sa katawan ni Neri. Dinampot niya ang laman ni Neri. Inamoy-amoy, saka galit na nagwala habang paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng anak niya. Paglabas ni Mang Ernie ng kamalig, agad kaming nagkatitigan ni Kara. Paano niya nalaman? Paano niya nalaman na si Neri yun at hindi ako? Ewan ko, baka naamoy niya. Siguro naamoy niya. Punyeta, hindi sumagi sa isip ko to. Hindi sumagi sa isip mo ang alin? Ang posibilidad na maaamoy agad ni Ernie na si Neri yun. Nakatawan yun ni Neri. Nakatawan yun ng tulad niyang aswang. Ano nang gagawin natin? Sinuwerte lang ako kanina kaya nautakan ko si Neri pero parang hindi na yun mauulit. Anong gagawin natin? Jackie, si Sebastian. Nasa loob pa ng bahay si Sebastian. Tingin mo gagantihan niya ako sa pamamagitan ng anak ko? Tingin mo idadamay niya si Sebastian? Dahil sa pag-aalala, hindi maiwasan ni Kara na magpadalos-dalos. Lalabas na sana siya sa pinagtataguan namin nang hawakan ko ang kamay niya. Hihilahin ko na sana siya pabalik sa sulok pero kumawala siya. Hindi kakayanin ang konsensya ko pag may nangyaring hindi maganda kay Sebastian, Jackie. Bahala na, pero pupuntahan ko siya. At ano? Pupunta ka ron, tas ano? Kara, mag-isip ka nga. Nawala ng anak sa sarili niyang teritoryo si Tito Ernie. Nakita't narinig mo siya, diba? Galit na galit siya. Gaya mo, magpapadalos-dalos din siya at kailangan natin yung gamitin laban sa kanya. Paano? Anong plano mo? Naalala mo yung sinabi ni Neri kanina? Alin doon? Ano ron ang dami-dami niyang sinabi sa atin? Na sila lang ang aswang sa lugar na to. Oo, tapos? Kailangang madiskubre ng taong bayan ang pinakatatagong sikreto ni Mang Ernie. May paradahan ng tricycle na halos 1 kilometro lang ang layo mula dito. Puntahan mo sila. Sabihin mo kailangan natin ng tulong nila. Pagdalhin mo sila ng kutsilyo, itak, o kahit anong pwede nilang magamit laban kay Mang Ernie. Tapos? Akong papasok sa bahay. Ipapain kong sarili ko para makita ng mga tao kung sino ba talaga si Mang Ernie. Para malaman nila na aswang ang pamilya ni Neri. Pero paano kung mahuli kami? Paano kung mapatay ka na ni Ernie bago pa kami dumating para saklolohan ka? Wala na tayong oras. Sige na, umalis ka na. Sabay kaming tumakbo ni Kara palabas ng kamalig. Pagkakita sa amin ni Mang Ernie, agad niyang hinabol si Kara na parabang alam niya agad na si Kara ang dahilan ng pagkamatay ni Neri. Napurnada ang plano namin. Imbis na siya ang pupunta sa paradahan ng tricycle, ako nang tumakbo papunta doon habang si Kara'y sa loob ng mansyon nagpunta. Pagkakita sa akin ng mga kalalakihan sa paradahan, agad nilang tinanong kung anong nangyari. Hindi na ako nakapagpaliwanag ng maayos. Nagmamadali kong hinila ang parang leader nila papunta sa bahay ni Mang Ernie. Nang marinig nila ang nakakapanghilakbot na ungot ng kung anong nilalang, napatingin sila sa akin. Tulungan niyo po kami! Tulungan niyo ang kaibigan ko! Si Mang Ernie ho yun! Aswang po si Mang Ernie! Parang awa niyo na po! Tumakbo ang ilan sa loob ng lumang mansyon habang yung iba'y nagtawag ng iba pang tao.
Pagpasok ko sa mansyon, naabutan kong kinukuyog na ng taong bayan si Mang Ernie at ang nag-iisang kasambahay ni Neri na si Manang. Hindi nila agad pinatay si Mang Ernie. Nang hinang-hina na siya at parang mawawalan na ng ulirat, pinagtulungan siyang itali sa poste sa harap ng mansyon. Ganoon din yung kasambahay. Habang nagkakagulo ang lahat at pilit na pinaamin ng mga tao si Mang Ernie kung totoo ba ang paratang namin, ang iba'y ginalugad ang kabuuan ng mansyon para maghanap ng ebidensyang magpapatunay na aswang nga sila. Kara! Kara, nasan ka? Kara, kailangan na nating umalis dito. Susunugin nila ang lugar na to. Baka madamay tayo. Wala si Sebastian sa baby's room. Wala siya sa kwarto niya. Jackie, wala ang anak ko. Tiningnan ko na lahat ng kwarto sa second floor, pati sa third floor, pero wala talaga dun si Sebastian. Jackie, nasan ang anak ko? Ang anak ko, Jackie. Paglabas namin ng baby's room, narinig namin ang pamilyar na pag-iyak ni Sebastian. Agad namin yung tinakbot, nakitang bit-bit siya ng isang tricycle driver. Sa secret room sa kusina namin to nakita. Nakalagay siya sa gitna ng parang altar. Aswang din ba ang baby na to? Kailangan din ba tong ligpitin at patayin? Ha? Hindi po. Hindi po siya aswang. Anak ko po ang batang yan. Nang kukunin na ni Kara si Sebastian mula kay Manong, bahagyang nilayo ni Manong si Sebastian kay Kara. Ayaw pang maniwala ni Manong na tao nga si Sebastian, na normal siya katulad namin. Kuya, please. Akin na po siya. Huwag niyo po siyang sasaktan. Anak ko po yan. Akin pong baby na yan. Ibalik niyo na po siya sa akin. Gusto ko na pong umalis dito. Gusto ko na pong umuwi kasama ang baby ko. Sigurado ka ha? Tumango ako kay Manong. Bumuntong hininga siya sa kabinigay kay Kara si Sebastian na agad hinagkan ang bata. Nandito na ako, baby. Nandito na si Mama. Hindi na kita ipapamigay. Hindi na kita ipapaampon. Akin ka na. Akin ka na. Mahal na mahal kita. Hindi ko pala kaya. Mas hindi ko pala kaya na malayo sa'yo kaysa ang itakwil ni na Papa o ang pulutin sa kangkungan. Patawarin mo si Mama, ha? Patawarin mo na binala kitang ibigay sa iba. Pagtingin sa akin ni Kara, agad na akong yumakap sa kanilang mag-ina. Uy, kung kailangan mo ng kasama, nang magmo-moral support sa'yo pag-aamin ka na sa parents mo, nandito ko. Sasamahan kita. Hindi mo tunay na kaibigan si Neri pero ako, totoong kaibigan ako. Totoong kaibigan mo ako. Ako rin, Jackie. Ako rin. Sana isang araw, masandalan mo rin ako tulad ng pagsandal ko sa'yo ngayon. Maya-maya pa, binalikan kami ni Manong driver. Pinalalabas na nila kami ng mansyon pagkat plano na nilang sunugin ang lugar. Sa secret room sa may kusina nila nakuha ang ebidensyang aswang nga si Mang Ernie. Doon din galing ang malansa at nakakasulasok na amoy na dahilan ng pagsusuka ni Kara noong pagdating namin nung nakaraan. Sa takot na baka pilit kumawala si Mang Ernie at ang aswang niyang kasambahay pag nakita kami, gumawa ng parang barikada ang mga driver ng tricycle hanggang sa makalampas kami sa poste kung saan itinali si Mang Ernie. Samot-saring murat, pangungutya at masasakit na salita ang nakuha ni Mang Ernie, pero parang hindi nila yon iniinda. Diretso lang siyang nakatingin sa gawin namin. Pinalibutan ng mga tao si Mang Ernie ng kahoy. Nung sapat na ang dami nun, sa kanila sinilaban ang dalawang aswang. Agad na nagsisigaw si Manang sa sakit na dala ng init ng apoy. Pero si Mang Ernie, nakatingin pa rin siya sa amin. Pakiramdam ko nga, paulit-ulit niya kaming sinusumpa sa utak niya. Nang unti-unting malusaw ang laman ni Mang Ernie, hindi na rin niya nalabanan ng sakit na nararamdaman. Nagsisigaw na rin siya. Huwag ka nang tumingin! Huwag mo na siyang tingnan! Pero gaya ko, hindi maawat ni Kara ang sarili na pagmasdan si Mang Ernie na matupok kasama ng mansyon nila. Hinarangan ko si Kara. Muli niya akong niyakap, sabay hawak sa tenga ko para hindi ko na marinig pa ang galit na sigaw ni Mang Ernie. Ano nang mangyayari sa atin ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Sa ngayon, ang gusto ko lang makaalis na tayo dito. Ako rin.
Gusto ko na rin umalis dito. Gusto ko na umuwi sa amin para maipakilala ng anak ko kina Papa. Marami-rami pa akong kailangang ihingi ng tawad sa kanila eh. Gusto mo bang sumama sa amin? Sa La Union? Nagkatinginan kami ni Kara at parehas na natawa. Sa mga oras na yon, napagkasunduan namin na hindi na muna kami magbabakasyon sa lugar na hindi kami pamilyar. Para iwas na mangyari ulit ang nangyari sa amin sa Iloilo. Kung gaano kawalang awa ang mga driver ng tricycle kina Mang Ernie, kabaliktaran ang kabutihan at pag-aasikaso nila sa amin ni Kara. Hinatid nila kami sa terminal ng bus at hindi iniwan hanggang sa tuluyan ng umalis ang bus na sinasakyan namin sa terminal. Pagdating sa Manila, agad naming sinunog at tinapon ang mga gamit ni Neri. Bago matapos ang isang linggong bakasyon namin na pagkarami-rami ng nangyari, sinamahan ko si Kara sa La Union. Bagaman nagalit ang mga magulang niya nung una, sa huli ay pinili pa rin nila ang magpatawad at bigyan si Kara ng isa pang tsansa na patunayan ang sarili niya at tuparin ang mga pangarap niya. Anong sabi nila? Ano ng plano? May pasok na tayo ng Monday. Kinamama muna si Sebastian. Itutuloy ko ng pag-aaral ko sa Manila at uuwi na lang ng La Union pag may long weekend. Gusto ko sana na every weekend kaso hindi kaya eh. Mahal ng pamasahe. Babawi ako kina Mama Jackie. Sobrang babawi ako at sisiguraduhin ko na ako na mismong magbibigay ng magandang buhay sa anak ko. Nga pala, ninang ka ha? Oo naman, walang problema. Gawa ng panloloko at parang pagtatraidor sa amin ni Neri na buong akala namin ay matalik naming kaibigan, nahirapan kami ni Kara na magpapasok ng bagong tao sa buhay namin. Nakikipagkaibigan pa rin naman kami pero surface level na friendship na lang. Higit sa lahat, talagang hindi na kami dumayo sa probinsya ng ibang tao. Akala namin ma-overcome namin ang trauma namin sa Iloilo pero hindi yun nangyari. Miss Anne, gawa ng takot na magpapasok ng estranghero sa buhay ko, tumanda na po akong dalaga. Ganoon din si Kara. Hindi na po siya nag-asawa at ginugol na lang niya ang buong buhay niya sa pagiging mabuting ina kay Sebastian. Hindi man kami nakapag-asawa at hindi man ako nagkaroon ng sarili kong anak, masasabi ko pa rin na masaya po ako at fulfilled sa buhay ko. Lalo na't nagtagumpay naman kami sa aming mga trabaho at iba pang aspeto ng buhay. Dito ko na po tinatapos ang kwento namin ng kaibigan kong si Kara. Sana po ay nagustuhan nyo at kinapulutan ng aral. Nagmamahal, Jackie. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.